surrendering. Madalas nating tingnan ang pagsuko bilang isang tanda ng pagbitaw o tila isang katangian ng kahinaan. Marahil dala na rin ng mga mabibigat na problemang kinakaharap natin araw-araw na nagpapahina sa ating loob kaya nabibigyan tayo ng rason na bumitaw. Pero ngayong ikalimang araw ng simbang gabi, binigyan ito ng bagong kahulugan ni Maria. Narinig natin ang ebanghelyo patungkol sa pamamalita ng anghel na si San Gabriel kay Maria na siya ang hinirang ng Diyos upang dalhin sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos na siyang magliligtas sa sanlibutan. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ito ang fiat ni Maria. Ang mga katagang ito ni Maria ay mabubuod sa isang salita. Oo. Oo, basta para sa Diyos. At dahil sa simpleng pag-oo ni Maria, naganap ang kalooban ng Diyos. Ang oo na ito ni Maria ay ang kabaligtaran ng paghindi ni Eva sa plano ng Diyos. Sumagot si Maria ng oo, hindi dahil wala siyang choice. Ang pagsagot niya ng oo ay malaya. Ang oo na ito ay tanda ng kanyang bukal sa loob na pagsuko sa Diyos. Marahil marami pang plano si Maria kasama si Jose. Pero pinili niyang magpakumbaba at binitawan niya ang lahat upang hayaan ng Diyos na maghari at kumilos sa kanyang buhay. Tunay ngang si Maria ang kauna-unahang disipulo ni Jesus at nakita natin ito sa kanyang fiat na natili siyang nakasunod sa kalooban ng Diyos mula sa kapanganakan ng kanyang anak hanggang sa paanan ng krus. Isang ina at mas lalo't higit na isang disipulo. Sa ganitong paraan din kumilos ang Diyos kay Maria. Sa simula pa lamang, hindi niya ito pinabayaan. Bagkus, binigyan niya si Maria ng higit sa sapat na biyaya para magampanan ang kanyang kaloob na bigay. Nang dahil kay Maria, ang salitang pagsuko ay hindi naging kahinaan. Bagkus, isang paraan ng katatagan upang tanggapin ang mas malaking biyayang ilalaan ng Diyos para sa Kanya. Kaya ngayong paparating na Pasko ng pagsilang ng Panginoon, inaanyayahan tayo bilang mga lingkod na tularan si Maria. Si Maria na handang itaya at isuko ang lahat ng may pagtitiwala sa Diyos. Ikaw, ano-ano ang mga bagay na kaya mong isuko bilang isang tagasunod ng Panginoon?